Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang paghingi ng mga lawyers ni Tatay Digong na i-release po siya, no? Or pakawalan po siya sa isang bansang willing mag-accept sa kanya, no? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Sa isang balita na basa ko guys sa Philippine Star Online, ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay humingi po ng interim release. Okay, paglaya niya from detention into undisclosed country. Hindi po ipinahayag kung ano pong bansa, no? So, sabi ng iba, Russia, no? Sa report na hinayaan sila ng file June 12, ang kanyang abogado na si Nicholas Kaufman, ang gobyerno ng undisclosed country nagbigay po ng interest, willingness to receive Duterte onto its territory. Sabi nga ni Kaufman, Mr. Duterte will not a flight risk in custody is not necessary to ensure his appearance before the court, the filing read. Accordingly, there is more than good reason to believe that Mr. Duterte would not embarrass his host in hospitality afforded him by violating the terms of his release, added ni Kaufman. The undisclosed country is a state party to the Rome Statute, the treaty that established the ICC. According pa po sa balita, the defense claimed that Duterte will not continue commit crimes. Hindi po siya mag-continue gumawa ng mga kriminalidad should his request for interim release be granted, saying he will be residing well outside the geographic scope of alleged crimes referring to the Philippines. Continue, sabi nga ni Kaufman, also claimed that the prosecution has confirmed its non-opposition to interim release of Duterte provided that certain terms and conditions are met. He does not pose an objective risk of flight nor its arrest necessary to ensure the integrity of the investigations or to preclude the continued commission of crimes he must as a result of the ICC filing of situations from part including the prosecution and the victims. Currently guys, no, si Tatay Digong ay napiit no, sa ICC Detention Center in Scheveningen, The Hague since March. Actually guys, no, ang masasabi ko dito, medyo alam naman natin si Tatay Digong kung ma-interim release sa kung anong bansa doon. Gagawa naman po ito ng ingay, no? May internet tayo, may social media, gagawa ito ng panibagong ingay. Kaguluhan na naman, magsasabi naman to yun ng kahit ano-ano sa social media, sa YouTube, sa Facebook. Gagawa naman ito ng problema actually, no? So mahirap din kasi sabihin natin nandoon sa isang bansa, hindi natin alam baka makabalik dito sa Pilipinas. Yun po parang ang nangyayari, parang babakasyon lang sa doon, hindi siya na-confine or prisoner doon sa kanyang mga kasalanan, then kayang-kaya niya gumawa ng mga utos, no, sa kanyang mga tauhan dito sa Pilipinas. Yun po ang sa akin ang concern natin. At sigurado ako gagawa talaga to ng pagsasabi naman ng kahit ano-ano at gobyerno at sa kanyang mga kalaban. Yun po ang nakikita ko. Hopefully ang ICC hindi naman tanga na okay sa kanilang hinihiling no, na interim release ni Tatay Jose or China or whatever country na gusto niya tanggapin. Pero kaso hindi natin alam na bumalik dito sa Pilipinas at kung hindi siya magbabalik, gumawa naman ng ingay, no? Magbabash naman sa ating halaan kay Pangulong Bongbong Marcos at libre siya makatawag, maka-internet, maka-chat sa kanyang mga supporters at makagawa talaga ng hindi maganda, no? So yun po ang aking palagay. Ewan ko lang sa iba, pero tingin ko ganun din ang mangyayari. Kung makalabas siya,
hindi naman sa prisoner doon sa isang bansa, pwede siya makapag-utos at pwede po siya gumawa ng mga issues na naman na laban sa ating pamahalaan at sa iba pa. At kawawa naman ang mga biktima ng EJK na hindi talaga makakuha ng hustisya kasi ang nangyayari parang pinalabas lang siya doon sa ibang bansa at ninira na parang wala lang nangyari sa mga kaso ng biktima ng extrajudicial killing. Yun lang po guys, pakilagay lang po sa comment section ng comment ang ating video. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe, no? Sa mga basher natin yan, supporter ni Tatay Digong, expected ko na ibabash nyo ang video na ito, pero tama lang po, no? Kasi hindi naman po kayo biktima ng extrajudicial killing, no? So, okay lang, no? Comment kayo dyan kung gusto nyo, pero sa akin lang, napaka-unfair, no? Kung i-release po siya, no? Sa interim release niya, kasi parang wala lang sa isa ang kaso niya sa International Criminal Court or ICC. I love you all. Kita po tayo sa sunod na video. Bye-bye.